Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin. Magandang araw po. Ito po yung Likod Fea Nicodemus para sa ating kalinga sa OFW. And of course, makakasama po natin dito, walang iba kundi ang aking idol, Miss Corazon Alma de Leon. Ma'am Cora, how are you? Nasaan na si ma'am? Okay, nakapasok na ba siya? Okay, mag-prayer muna po tayo habang hinintay natin si Ma'am Cora para ito'y nakapatuon naman sa nangyayaring kaguluhan dito sa pagitan ng Hamas at ng Israel. Dear Heavenly Father, we come before you this day with hearts saddened with the news that we have seen on the TVs, in the newspapers, about the attack on Israel by Hamas. Lord, we come before you as your children, bringing to you the peace of Jerusalem, praying, Lord, for peace in that place right now, because your word says in Psalms 122 verse 6, pray for the peace of Jerusalem. May they be secure who love you. Lord, we pray for Jerusalem. We pray for Israel. We pray for every single innocent person caught up in the war. Father, we pray for your protection around every woman, every child, every innocent man. Lord, those that have been taken captive that we have heard into Gaza, Father, we pray for a hedge of protection around them. We plead the precious blood of Jesus over them. God, we give them into your hands of grace. And we pray, Lord, that no harm would come to these innocent people, these innocent Israelis. And Father, we pray for the innocent Palestinians that are also caught up, God, in this terror. Father, we pray for the innocent Palestinian children in Gaza, where the bombing is happening, where the Israelis are striking back. Father, we pray that these children, women, men, God, that are innocent lives, that they would be protected. Father, send your angels to protect them. And I pray in all of this that people would have a revelation of Jesus. Those that are Israeli, those that are Palestinian, those that are of other faiths, Father, we pray that they would see Jesus. Jesus, you are the hope of all the world. You are the Prince of Peace. You are the only one who brings peace into our hearts and into our lives. So, Father, we pray over Israel right now. We pray for a revelation of Jesus, that revival would take place in that nation, that they would see their Messiah. And I pray that this war would be over, Lord, that it would not escalate, that the other terrorist groups that are being predicted to join would not join Hezbollah. Lord, we pray against that in the name of Jesus. We pray that Israel would be able to fight back and overcome this attack. And Lord, we pray that there will be no more casualties in Jesus' name. Lord, we just give this whole situation into your hands of grace. And we pray for your angels, your mighty warring angels, to go to work, fighting for the innocent, fighting for the Christians that are in Israel at this moment. Lord, fighting for Israel as a nation. So Lord Jesus, we commit this to you in your name. Amen. Okay, at syempre po mga kakampi, nais po natin ipaalala sa inyo na tayo po ay nakikiisa at nakikisimpatya sa karoon ng mga away-away na ganito. Ano po? Sana nga po ay sa ating panalangin na ito ay magkaroon sana ng dahilan para magsitigil ang mga ganitong sitwasyon.
Tandaan po natin, sa ating sa mga gerang katulad nito, lagi po nating tatandaan na wala pong panalo. Ang casualty dito ay ang ating mga sibilyan. Naintindihan po ba natin ito? Okay. So, bago pa tayo magdire-diretso, magpaalala muna tayo mula sa ating himpilan ng ating mga karapatan. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng legal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay informasyon ng mga OFW. Anong number yung yung ID? Kasi ang dami-dami yung nilagay na na pangalan. Termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ang iyong kontrata ha! Ingat! Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ng mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat kabayan! Okay, at yan ang ating karapatan na dapat nating igiit kung kinakailangan. Well, of course, nandito na rin daw po ang ating Miss Corazon Alma de Leon, Ma'am Cora. Hello po. Okay, Ma'am Cora. Okay, at siyempre sabi nga natin, ang ating mga balita ngayon mula kanina, tinik na rin natin ano ba ang mga pangyayari ngayon dyan sa atin sa Israel. At tandaan po natin, tayo ay mayroong 30,000,
Diba? 30,000 mga manggagawa na nandyan ngayon sa Israel. Ayan. So, at ang mga bali-balita natin kanina nga ay second day at medyo nagbobombahan. At sabi nga ng ating di ba? Ang sabi ng ating itong ating balita kanina ay merong 7 sugatan na Pinoy, ha? May Pinoy na sugatan, may 7 pang nawawala sa Hamas attack sa Israel, di ba? So, ayun po, ha? Kaya sabi nga natin, yung mga kapwa natin Pilipino dyan, mga Pinoy, ay ingat-ingat po kayo, ha? Sa isang Pinoy ang kumpirmadong sugatan, habang 7 na ang nawawala kasunod ng naganap na pag-atake ng Palestinian terrorist group na Hamas sa Israel nitong nakaraang Sabado. Wala pa siya? Okay, Ma'am Cora, magandang araw. Okay, at sabi nga ng Bagong Pilipinas ngayong public briefing, kinilala ni Overseas Workers Welfare Administration, OWA, Deputy Administrator Arnel Ignacio, ang nasugatan ay si Joey Pasulingan na tinamaan ng bala. At isang Pinoy naman ang nahirapan daw huminga o nasuffocate dahil matapos sunugin ng mga terorista ang bahay nito at kanyang employer. At inilabas din ni Ignacio ang pangalan ng ilan mga Pinoy na unaccounted for o nawawala pa sa Israel ay sina Grace Cabrera, Shelly Morillo, Norlin Babadilla, Galinor Leandro Pacheco at Loretta Alacre. Yan. So, ayun pa daw. Pero dalawa nila ang isa ay magkasamang nagtatrabaho sa farm habang ang 3 naman ay hiwa-hiwalay na lugar naman na pinagtatrabahuan. Nandiyan na? Nawala? Ayan. Ma'am Cora, hello po. Ma'am Cora. Hindi tayo naririnig. Ayan. At ayon sa Department of Migrant Workers, officer in charge na si Attorney Hans Leo Kakdak, nasa maayos naman daw na kondisyon ng ating mga kababayan. Wala yung music ko. Okay, Ma'am Cora. Hello po. Hello, Ma'am Cora. Walang music ko ba? Ma'am Cora, hello po. Magandang araw. Hindi niya ako naririnig. Naririnig kayo. Hindi siya yung naririnig. Ma'am Cora, hello po. Hindi niya ako narinig. Narinig mo na ako, Ma'am Cora. Hello po. Ma'am Cora, naka-mute? Tingnan mo. Naka-mute siya. Hello po. Hindi niya, narinig ba ako? Hindi niya ako naririnig. Ayon kay Department of Migrant Workers, Officer in Charge Hans Leo Kakdak, nasa maayos naman daw na kondisyon ang mga naturang Pinoy. Diba? Ang mga naturang Pinoy na daplisan umano ng bala sa braso at tilapatan na ng lunas sa pagamutan. Sa paglilinaw ni Kakdak, hindi nila iniisip na napahamak ang mga nawawala. Ayaw nilang isipin, positive thinking nga kasi. Ayaw nilang isipin na ang mga nawawala ay, ang iniisip nila, safe daw dapat. Diba? Safe room. Yung mga nawawalang sinasabi natin ay nasa safe room lang o ligtas sa tahanan na malapit sa kanilang pinagtatrabahuhan o dun sa lugar na kung saan sila unang narehistro. Yung iba daw siguro, baka sa katarantahan na iwan ng cellphone. Yun, yung mga ganon. Yun na lang ang iniisip natin, di ba? O, Ma'am Cora? Hindi pa rin, May naayos ka ata. Okay, sige. Tingnan natin. May mga pwede ba makuha na mga update? RV sa Israel. May pinadala ko sa'yo. At syempre sa ikalawang araw ng pukpukan. Ha? Hindi. Sige, tingnan natin muna yung sitwasyon na nangyayari ngayon dyan. Sa ikalawang araw, ito naman yung paghihiganti daw ng Israel sa Hamas. Second day,
عشان الاطفال يبعدوك عشان الاطفال عشان الاطفال. Ito yung nagkaganapan pong nangyayari ngayon sa sigalot ng dalawang panig, Hamas at Israel. Tingnan mo na lang video nila. Ma'am Cora, nandiyan ka na po? Ma'am Cora? Connect na lang ako with video. Sige. Sandali lang po. Sige, itigil. Start the video. Hindi ako makakonect sa link eh. Ayun na po. O sige. Ma'am Cora, hello po. Oh. Nakikita niyo po yung Ayan ka ba? Nakikita kita. Oo nga eh. Oo. So, Ano? Ma'am Cora. Nahirapan kami mag-connect. Okay So na po. nandito kami sa Kakampi Live. Okay po. Yan po, Ma'am Cora. Yan na po. Okay na. Okay na po. Sige, Okay, sige. okay. So, Ma'am Cora, kanina yung pinapakita natin, Ma'am Cora, kanina yung kaganapang nangyayari ngayon dito Oo. sa Israel and itong Palestinian, itong mga Hamas na grupo, Ma'am Cora. So, kanina ay ipinakita rin natin. Alam mo, maraming Pilipino dyan ngayon eh. Sa Israel po, may 30,000 tayo. Okay. Mm. Ano pinag-usapan ninyo? Hindi, parang ang sinasabi lang natin, kanina po sa umpisa ay tayo ay nagdasal, Nagbigay tayo ng dasal kanina para nga matigil sana ang kaguluhang nangyari sa dalawang panig. Dahil sabi nga natin, ang gera ay walang panalo, puro talo, di ba Ma'am Cora? Yes. Oo. At sinasabi, In war, there is no winner, there is no loser. Everybody loses. May damage. lahat po ay may damage. Especially, meron nga tayong mga kababayan din doon na napakarami nila, no? At sabi nga din sa balita ko kanina, may 7 na nawawala daw na hindi pa nila alam. Pero ang sabi nga ng DMW, iniisip na lang nila na itong mga ito ay hindi magandang kalagayan. Ang iniisip ng ating bansa, yung 7 na sinasabing nawawala, ay baka daw nagtago sa mga shelter nila o kaya naiwan yung cellphone kaya hindi agad makasagot sa kanilang tawag. So Ma'am Cora, sa kalagayang ganito Ma'am Cora, ano ang masasabi mo sa ganito? 'Di ba? Matagal na itong conflict. Unang-una, ito ang risk. Never mind if it is peaceful. Pag peaceful ang problema. Pero nakita ko yan sa Europe na nakatira sila sa parang mga bases nasa bundok o nasa nagtatago dahil ayaw nilang umuwi. Umaasa sila na matatapos ang gera. Opo. Pero it's hard to tell kung kailan matatapos ang gera. At ang nangyayari, katulad ng sa Israel, maraming kalaban ng Israel. Okay, oo nga. Hindi naman sila solo lang, isang bansa lang, yung Palestine. May mga iba pang bansang kalaban sila eh. Kaya hindi naman pwedeng magpunta doon yung tinanggap ng Israel para magtrabaho. So, ang mahalaga, yung mga naiiwan dyan at hindi pa makauwi, kasi kailangan mo para makauwi, pera. Opo. Kailangan mo mag-assured ka na kung sakali tumika, makakabalik ka. Dahil ayaw mo pa naman umalis eh. Okay. Diba? So Ma'am Cora, sa mga ganitong klase nga, di ba, nag-escalate na naman na ganito, pangalawang araw na, na medyo talagang nakikipaglaban talaga ang Israel. Matagal na issue na ito, Ma'am Cora, di ba? Yes. Kasi ang Israel ay isang bansa
na pinapaligiran ng iba't ibang bansa, di ba? Opo. And then, but they have become a very powerful country kasi masisipag ang mga Israelites masipag yung mga Hudyo. Kaya naman umasenso sila, sa pag-asenso nila ay nanguha na sila ng mga workers para mabigyan nila ng magandang sweldo at happy sila na maraming nagagawa sa bayan nila. So, ang binabanggit natin dito ay sabi nga, hanggang kailan, hanggang saan ang pangyayaring to, Ma'am Cora? Hindi to agad-agad matatapos, ano? Hindi agad-agad matatapos unless merong magmi-mediate, mag-o-offer ng solusyon para para wag masyadong masira ang ekonomiya ng Israel, para wala masyadong mamatay, pati na rin sa mga kalaban. Okay. So, pero sabi nga handang-handa na ba ang Israel sa mga ganitong klase o ang Palestinian ba ay handang-handa itong mga Hamas? Talaga bang handang-handa sa salpukan na ito? Well, ang Israel, handa palagi sila may giyera. Kaya sila nag-impose ng mga lugar na hindi pwedeng puntahan. Pero, kasi I've been to Israel nung mag-tour kami ni Sonia Rocco. At nasa isang grupo kami. Natatandaan ko, may mga lugar, after we toured, may mga lugar na hindi na dapat puntahan. Ganun ang nangyayari. Okay. So, sa laki din naman ng Israel, di ba? So, yes. Ma'am, ganito, kasi kanina pinapakita doon yung mga namatay nila, yung kunyari, ito ba'y kapareho din ng mga Muslim na agad-agad ililibing ang kanilang mga patay, mga Hudyo? Ganun din ba? Well, hindi ako pamilyar. Pero, para maibsan ang kahirapan ng mga pamilya, ang alam ko, Israel tumutulong na maipalibing kagad. Okay. Pero yung mga Muslim, one day lang ang wake one day lang. Miski dito sa Pilipinas, yung mga Muslim ay hindi binuburol ng matagal. Kasi ang mga Christians, binuburol ng matagal para maraming koleksyon at saka makauwi yung mga kamag-anak na nasa abroad. Yon. So ayan po sabi nga natin, Ma'am Cora, may mga ano ka ba daw? Prayer ka ba or may mga babasahin ka ba para sa atin? Kasi mga sayings, mga sige po, Ma'am Cora, go ahead. Actually, meron kasi galing kay retired Chief Justice Hilarion Davido Jr., no? So, kung babasahin ko, hanapin ko lang. At paalala pa rin po namin sa inyo, ang gera po ay walang patutunguhan talaga. Lahat po dito ay talo. Diba? At lalong-lalo na lalong-lalo na po ang mga sibilyan. Sandali lang. Okay. So, habang hinahanap ni Ma'am Cora yan, gusto natin ipaalala sa ating mga kababayan na ang kakampi ay kapisanan ng mga kamag-anak ng migrante manggagawang Pilipino na ngayon po ay nasa Kakampi Online tayo, ang kasapi ng Philippine Online Broadcasters Association. At tayo po ay nahak hanggang ngayon, pero nasa Kakampi Live po tayo. Yan. Okay, Ma'am Cora. Nakita ko na yung message ni retired Chief Justice Hilarion Davido Jr. na parang angkop na angkop sa pinag-uusapan natin dito sa Kakampi. Ang sabi niya, on this beautiful and blessed day, Tuesday, the 10th of October, let us know more of the divine mercy. I desire mercy, not sacrifice. I did not come to call the righteous, but the sinners. It is probably surprising why our Savior Jesus Christ said this. Why did he not instead just say, I did not come to call the righteous, but sinners. It is probably surprising why our Savior Jesus said this. Why did he not instead just say, I came for all, both righteous and sinners? But we must understand
that none of us is truly righteous. Everyone is a sinner in need of a Savior, who is the way, the truth, and the life, the resurrection and the life. Jesus' words are an invitation for us to readily admit with contrite and humble hearts our sins and to repent. Let us not hesitate to trust in His perfect love for us and to fully open up ourselves to His divine mercy and submit wholly to His holy will, which is love and mercy itself. May we and our loved ones remain always in the heart of the divine mercy. Tama-tama yung nandyan na nasa giyera, ay ask for divine mercy. Yes Kasi po. hindi natin mapipigilan ang disagreement ng mga bansa. Pero meron tayong pwedeng gawin sa sarili natin para tayo ay ma-save. Okay. Imagine kung nagtutur tayo sa Israel, tapos nagkaroon ng giyera doon. Maiipit ang mga Pilipino doon. Siguro. Okay na lang kapag malayo sa larangan ng bakbakan. Pero hindi masasabi kung kaya kailangan yung mga nanonood sa atin at meron silang kamag-anak sa Israel, makipag-ugnayan kagad sa embahada natin para tanungin kung safe ang kanilang mga kapamilya at kapuso. Okay, at sa ngayon naman po daw ay medyo hindi pa naman ganoon ka-worse ang senaryo. Yes. Oo, at alam mo ba, Ma'am Kore, handang-handa naman din daw yung mga nandyan. Meron sila talagang shelter sa ilalim, bomb shelter sa ibaba. Yes. Nagpupuntahan daw agad doon yung mga yan pag nakarinig na sila ng sirena. Ang problema, itong anong Saturday, ang sabi nga ay tiwala kasi may celebration, Ma'am Kore. Parang peace day nga doon, no, nung mangyari yon. At hindi nila iniisip na ganun nga ang mangyari. Kaya ang sabi ng mga taga-Israel, ito Roy, parang 9/11. Ma'am Cora, anong sabi mo doon? Yes. Kasi palagi silang may celebration dyan. Marami silang okasyon na sineselebrate. Kaya maunawaan natin, pero pag nagkaroon ng giyera, ay talagang problema. Kasi unang-una magtatago ka kapag ang lugar na tinitiran mo doon ang giyera. Siyempre, lalayo ka. Para din nangyayari sa atin sa Mindanao. Nag-evacuate. Kaya ang tawag sa mga tao, bakwet. Oo nga, tama. Opo. Pero Ma'am Cora, ang sabi nga ng ating DMW at ng ating kabuuan ng ating pamahalaan, handang-handa namang kuhanin yung ating mga kababayan doon. Handa na sila. Pinaghahandaan daw talaga nila ito, sabi ng OWA. Pero sabi nga, wala pang gusto. Meron daw ilan, parang 5 o 6 o 7 yata tayo, kung di ako nagkakamali, ang gustong umuwi. Pero the rest of the 30,000, parang hindi pa sila nagsasabing, uwi na kami. Ma'am Cora. The reason ayaw pa nilang umuwi, hindi nila ma-anticipate kailan matatapos ang giyera. Ayaw nila ng lost opportunity. Number 2, gusto pa nilang mag-stay sa Israel dahil happy sila sa trabaho nila at saka ma-happy din sila sa sweldo nila. Bakit naman sila alis karaka-raka kung matapos ang giyera in a few weeks, hindi katulad ng nangyayari sa ibang bansa na matagal na yung giyera. Katulad ng sa Ukraine, yung giyera nila ng Gaza. Ilang taon na yun, di ba? Pero, Ma'am Cora, mo may gera pero ang Russia nangangailangan ng mga tao, no? Di ba? Ang cute. Sige. Okay. So ibig sabihin, talagang ang mga Pinoy ay sanay sa pagsusugal, ano? Yung gamble ng buhay at trabaho. Ano, Ma'am Cora? Yes. Basta, sa mga Pilipino na hindi pa nagpaplano na umalis, ay habang nandito kayo, magtrabaho kayo ng maayos, makaipon kayo, at kung dumating ang pagkakataon na pwede na kayong bumiyahe, may pera na kayo na gagamitin. Kung ayaw naman ninyo na bumiyahe, paiwan dito kasama ng inyong mga kapamilya, ay isipin nyo anong trabaho ang magbibigay sa inyo ng kinabukasan na mag-enjoy kayo. Kasi hindi lahat ng trabaho ay nagbibigay ng kinabukasan o nag-enjoy kayo.
Kaya isipin nyo yung angkop sa inyong kaalaman. Number 2, supisyente ang sweldo para tustusan yung mga pangangailangan ng kapamilya at mga anak. Sa akin, napaka-important yun eh. Saka siguro ang sinasabi nga natin, Ma'am Cora, yung nga, dapat, sa pag-abroad, dapat talaga nag-iipon ka, no? Nag-aayos, di ba? At tingin natin ay dapat ito ay pinapahalagahan natin ang ating pagtatrabaho sa ibang bansa. Ano, Ma'am Cora, di ba? So, Yes. sa pag ganitong mga cases na ganito, Ma'am, nung kayo ay nasa DSWD, pinagpaplanuhan din ng DSWD kung papaano paghahanda rin para sa pagtulong din, Ma'am Cora. Correct. Kasi ang iba, iniisip, okay lang, mag-iintay kami dito. Baka mag-intay sila ng ilang taon. Ma-prejudice yung kanilang pamilya. On the other hand, ang iba naman ay alis sila kagad. Hindi pa nila alam kung pag-uwi nila ay tapos ng giyera. Hindi mo ma-anticipate Kaya dapat namomonitor nila ang aksyon ng gobyerno, namomonitor nila ang aksyon ng Pilipinas na government. Okay, tingnan natin ang unang-unang pangyayari ng unang araw ng nangyaring gera dito sa Israel at saka sa Palestine. Pakinggan natin, patingnan natin. Ito yung una, Ma'am Cora. Sige. Ayan po ang nangyari yan. Ano yun? Puto ka na? Agad po, binomba kagad sila Noong Sabado. May event. Po, may event doon. Tapos, ang nangyari nito ay mula sa sea. Di ba? Yung gano'n, sa dagat, sa taas, at sa land. Pinagsabay-sabay nila lahat dyan. Ayan. So, yung iba nasa beach, no? Di ba? Yeah. Ayan. So, pati yung mga sibilyan, ang daming sibilyan nga. At may mga ilan na hinostage ang mga Hamas. Mga 100 daw yata yun, mga Israelites, halo-halong iba pang mga nationals, ang nasa kamay ngayon ng mga Hamas. Ayan, Ma'am Cora, sa ano yan? Ayan ngayon. Ayan yung mga casualties after. Right. Kasi hindi mo naman talaga ma-predict kung kailan matatapos ang gera niyan. Okay. Humihingal na ako sa pagsalita. Bakit? Na-stress ka, no? Hindi makapasok. Oo nga Okay. Nagtataka ako sapagkat ang link naman na ginamit ko, kakampi, na all caps. Opo. Pero hindi makapasok Pero later, tatryin ko ulit. Okay, bibigyan ko kayo ng na lang, Ma'am, invitation na lagi na lang yung gagamitin. Ayan po ang pangyayari ng gaganap ngayon. Nung nakaraan, ito yung unang araw, di ba? Sabado. Ayan, Ma'am Cora, ayan, parang 9/11. Pero meron ng apoy sa ibang lugar. Oo, meron na, Ma'am. Sunod-sunod yan. By air, by land, at saka by sea. Talagang pinulbos. Yan. Kaya nga tama na ipakita mo para yung agam-agam ng mga Pilipino ay maalis dahil parang nandun na rin sila. Nakikita kung ano nangyayari. Kaya very important ang information Kasi kahit kung nangyayari, nakikita natin dito. Yan. At balik tayo. Ayan pa yung mga ilan. Ayan, Ma'am Cora, yung ko talaga Diba? Okay. Ayan, okay. So, Ma'am Cora. Doon muna ako. At mahirap itong kausap lang sa cellphone. Next time. Okay. So, Ma'am Cora, mag-iwan ka muna po ng ng mga mensahe po. Maganda ka naman pagkakakuha mo dito. Hindi. Ang mensahe ko lang is that bawal magkasakit. Pag nagkasakit, kahirapan ang mangyayari. Opo. Hindi ka makaregular na pwedeng gawin. Opo. Number 2, health is very important, kaya nga, huwag magkakasakit. The second is, of course, happiness. Parang ibig sabihin, ito nalaman ko kay Archbishop Soc Villegas na health
happiness at saka holiness. Kailangan i-prepare natin ang ating sarili na makapunta sa langit. Kasi yun ang end na gusto natin. Okay. So, maraming pong salamat, Ma'am Cora, and stay healthy. And rest ka po muna, ha, Ma'am Cora. Okay, maraming pong salamat. At nakasali ako. Thank you. Salamat po, maraming salamat. Yan po ang aking idol, Miss Corazon Alma de Leon. Ayan. Thank you. At mga kakampi, magpapaalala muna tayo mula sa ating himpilan. Online mo pala mahahanap ang bagong virtual pag-ibig. One click, you can track your savings, easily pay for your loans, even live chat with us. And now, apply for a short-term loan. This is the story of Rita, a 29-year-old BS Education graduate working as a customer service representative. Using social media, she was enticed by a recruiter with an overseas job opportunity. Because of her love for her family, Rita was immediately convinced to work abroad. But little did Rita know that she was already becoming a victim of human trafficking. At the airport, Rita's recruiter instructed her to pose as a tourist. She was provided false hotel bookings and a fake return ticket. Upon arrival overseas, she was taken to an unknown destination where she was forced to engage in a different job, online scamming. Rita was instructed to create fake online accounts to scam other people into investing in cryptocurrency. The same incidents were reported by hundreds of young professional Filipinos. There, they suffered both physical and mental abuse such as being whipped, electrocuted, prolonged solitary confinement without food for days, and being threatened to sell their organs or be killed. These experiences were narrated by Rita and other victim survivors rescued and repatriated who share similar fate and trauma with their employers. In response, the Interagency Council Against Trafficking, or the IACAT, has intensified its efforts to further prevent human trafficking. Originating in 2010, the Philippine government created guidelines to standardize the inspection and clearance of international bound Filipino passengers. Its purpose is to prevent human trafficking and protect Filipinos from illegal recruitment. The guidelines also aim to capture emerging trends in the trafficking of persons. As of April 2023, the Philippine government monitored over 2,200,000 Filipino departing passengers abroad. Out of those international bound Filipino passengers, 99.5% were cleared to depart the country. The remainder were flagged for showing fraudulent, falsified, or tampered documents, misrepresentation, or were identified to be potentially trafficked persons. Filipinos who fall victim to human trafficking such as Rita are provided by the Philippine government with repatriation, welfare assistance, psychosocial assistance, and legal assistance. Together with 11 other Filipinos, Rita was safely repatriated home by the Philippine government and now has the chance to live a normal life again. With these continued efforts against trafficking in persons, the IACAT appeals to our fellow Filipinos to rally behind our mission to combat human trafficking. This is the story of Rita, and this could be your story. Lahat naman tayo nangangailangan ng pera. Yun lang, isipin din na yung too good to be true. Huwag natin papatusin kasi mapapahamak lang tayo. May mga bagay naman talaga na maganda yung income, pero siguro dumaan tayo sa tamang proseso. Yung mga permit, i-check nyo kung legal, kung approved ba siya. Ignorance to the law excuses no one. So, hindi natin pwedeng sabihin na hindi namin alam. So, may Google, research natin. Together, let's end human trafficking. Gabay sa paglalakbay, be smart when you depart. A reminder from the Interagency Council Against Trafficking. Okay. At dyan po nagtatapos ating programa sa araw na to, Kalinga sa OFW. And of course, nagpapasalamat tayo sa ating nakasama.
Walang iba kundi si Ma'am Corazon Alma de Leon na naharas dahil hindi makapasok basta-basta. Ingat po, be safe, at lagi po natin tatandaan, pagdarasal po ang kalutasan ng ating mga katanungan at problemang kakaharapin. Muli po, maraming salamat!